ito. Yes. Una, sabi ng Diyos, ako'y gagawa ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. Sa Israel lang, di pa tayo kasali. Nakasabi lang tayo ngayon. Yes. Dito sa bagong tipan. Nang sabihin ng Diyos, Hebreo 8:13, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa niya ang lumang tipan. Yes. At anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit na mawala. Sana mga verse yan, ha? Yeah. Kasi may mga nagko-comment sa akin doon sa akin kasi private message eh. Brother, wala na tinuturo mo, may lang namin naririnig. Saan mo ba yan napupulot? Sabi ko, tingnan mo yung verse, batayin mo, doon makikita mo lahat yan. Yes. Kasi, sa aming 30 taon na pakikinig ng salita sa ibang mga simbahan, wala pa akong narinig na nilinaw kung saan ba tayo naroon. Yeah. Tayo ba'y nasa bagong tipan? Tayo ba'y nasa lumang tipan? O nasaan ba tayo? Yeah. Ang karamihan ng ginagawa ay nakatupaka tayong ganyan. Merong kapiraso sa lumang tipan, meron sa bagong tipan. Yeah. Talaga naman. Alam mo, sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Yeah. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Yes. Kaya ako nakalaya eh. Amen. Nagbasa kasi ako ng Bible eh, araw-gabi, umaga-gabi, nagbabasa ako ng Bible hanggang ngayon. Yes. Ayun nga, sabi ko, saksiyan na, nakikita niya lang kung nagbabasa ako ng Bible kahit minsan madaling araw. Walang tigil. Kaya yung Bible ko, naluluma, napakarami ko ng Bible na naluluma. Yeah. Okay, balik lang, nangarang linggo. Ang kautusan, ang kasulatan, meron niyang 5, yung kautusan na binabanggit, yan eh, pag tinawag mo sa Bible, pag nabasa mo yan, ang laging salita dyan, kautusan ni Moses. Yan yung mga batas, mga decree, mga alituntunin sa pagsamba, mga alituntunin sa uri ng pamumuhay ng isang lahi, mga Hudyo. Para lamang yan sa mga Hudyo, yung kautusan na yan. Yan yung sinulat, ibinigay ng Diyos kay Moses. Ang kautusan. Ito naman isa, sabi rito, mga isinulat ng mga propeta. No, yung una dyan sa Bible, binanggit natin yan noong nakarang linggo, yung Genesis, Deuteronomy, Bilang, yung dalawa, yung una sa Bible, no? Leviticus, sa ulado ni Ruth eh. Yung una dyan sa Bible dyan, yung 5, andyan nakalagay yung mga kautusan ni Moses. Andyan yung binasa ni Kuya Sosing nung nakarang linggo, kung susundin ninyo ng buong buo ang mga kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moses, pagpapalain kayo. No? Nandyan yung mga pagpapala. Sandanak na kayo, no? Yung kaaway mo, pipigilan, yung mga pagkain, yan na hindi tadak na ng tanga. At sinabi pa rin doon, na kung hindi naman ninyo masusunod ang mga ito, dadapuan naman kayo ng sumpa ng kahirapan, ng sumpa ng sakit, etc., ng dilubyo, ng pagkabigo. Sinabi na ni Kristo na ang mga sumpa na ito ay pinutol na niya. At ang itinuloy ni Kristo para sa atin ngayon sa bagong tipan ay ang mga pangako at pagpapala ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang gumanap, ang tumupad ng buong kautusan. Walang sino mang tao nakatupad. Kaya kasi ang Diyos ay gumawa ng panibagong tipanan. Kasi walang nakatupad. Ang nakatupad lang ay si Kristo. Si Kristo yung naging sumpa. Huli-huli ang sumpa sapagkat siya ipinato sa cross, ibinitik sa bungang kahoy, sa bungang kahoy. Kaya yung sumpa doon sa lumang tipan, wala nang nakaabot sa atin. Pinawi na. Kinuha na lahat ni Kristo. Ang itinuloy na lang sa atin, pagpapala at mga biyaya. Amen? Okay. Balik na lang konti. Yung sumunod roon, sa unang 5, yung mga isinulat na mga propeta, Propeta Jeremias, Propeta Isaias, lahat ng mga propeta nagsulat mula sa unang 5 hanggang sa kay Propeta Malakias. Yan naman ang tawag dyan. Yan ang mga aklat na isinulat ng mga propeta. Kaya nung mayroong dalawang namatay, isang mayaman, sa mahirap, si Lazaro napunta na langit, yung mayaman, makasalanan, hindi naniwala sa sinulat ng mga propeta at mga kasulatan at mga kautusan ni Moses, napunta doon sa impyerno. Sabi sa kanya ng Diyos, nandoon ang mga sinulat ng mga propeta at ng mga kautusan ni Moses.
Nung panahon na yon, wala pa yung bagong tipan. Hindi pa lumalabas yung mga Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hanggang Revelation. Yan naman, ang tawag naman dyan, mga kasulatan. No, tingnan nyo mabuti ha, ang salita ang utusan, sinulat ni Moses. Dito naman, mga kasulatan na isinulat ng mga apostol. Ano nga sabi ni Apostol Pablo? Tayong mga hintil, tayo'y katulad ng isang gusali na itinatag ng mga apostol at ng mga propeta. Kaya tayo, anton tayo sa bagong tipan, kinukuha rin natin yung Psalm, yung sinulat ng mga propeta, kinukuha rin natin yung binabasa. Pero hindi ibig sabihin, huwag mo nang basahin yung unang 5. Kasi kailangan ng buong Bible na yan, basahin mo yan kasi yan katulad na parang sinulid yan, tahi-tahi yan, walang magkabulid yan. Mula sa Genesis hanggang Revelation, si Kristo ang makikita mo dyan. Amen? Ay, ano pa yung ating pinag-aralan na karang dito? Isang hiwaga. Okay, yun na muna na yun. Takbo na tayo dito ngayon sa ating tatakbuhin ngayong umaga. Dahil tayo nasa bagong tipan na ngayon, sabi sa 2 Korinto 3:6. Sa 5 muna. Sabi ni Apostol Pablo, kung sa sarili lamang namin, wala kaming kakayanan na gawin ito. Ano yung ginagawa niya? Nangangaral. Nagbabahagi ng mga hiwaga ng Diyos, misteryo. Wala kaming kakayanan na gawin ito, subalit ang aming kakayanan ay galing kaloob ng Diyos. Okay. Sabi ni Apostol Pablo, ang tinuturo ko, hindi galing sa pinag-aralan ko, hindi galing sa mga religious doctrines na pinag-aralan ko, sabi ni Apostol Pablo, ang nagbigay ng aking kakayanan ay ang Diyos mismo. Kaya nga sabi ni Pablo, minsan nangangaral yan eh. Hindi galing sa tao ang pinapangaral ko, kundi dahil galing mismo kay Kristo. Amen? Okay. Sa 6, sabi niya rito, binigyan niya kami ng kakayanan na maging lingkod ng bagong tipan. Ayan ngayon, yung mga apostol na yan, yung 12 apostol, pati si Apostol Pablo, ang kanilang kakayanan ay galing sa Diyos, hindi galing sa mga Bible school. No? Kasi noong mga panahon na to, ang mga propeta may mga Bible school din yan. Bishop Pastor Homer, naniniwala ka na may mga Bible school na, no? Come on! Panahon ni propeta yung siya, yung kinuha ng Diyos. Pakala nito? Elijah. Propeta Elijah. Diba, hinahanap siya ng kanyang assistant. Si Elias. School of prophet. Nakasalubong siya ng 10 pulutong ng mga propeta eh. Sabi sa kanya, mahal na propeta, samahan mo kami mamumutol ng kahoy, marami na kami, puro na kami sa aming school. Maraming mga tinitraining din, mga pangan. Pero may mga tunay na propeta na hindi nag-training, ang sabi nila, hindi kami nag-aral para mangaral. Kami ay tinawag ng Diyos. Hindi rin kami nangangaral para kami mabuhay. Yung mga nangangaral na kaya lang nangangaral kasi walang ikakabuhay, walang pupuntahan eh. No? Hindi katulad ni Sosan na isang negosyante, tinawag ng Diyos. No? Hindi nagpunta ng eskwelahan niya para yan ay mag-aral muna ng 10 taon, mag-master's degree. Pero effective. Napakaraming kaluluwang inalagaan. Ilang sipahan? 3, 4. Napaka-effective. Bakit? Ang nagturo sa kanya ay espiritu ng Diyos. Patnubay ng espiritu. Pero kung sinabi sa inyo, masama mag-aral, okay lang, mag-aral kayo, kung nakatalugasa kayo, maganda yun. Pero ang pinakasikreto, yung puro na galing kay Kristo. Yes. Amen? Amen. Okay. Dito binigyan niya kami ng kakayanan na maging lingkod ng lumang tipan. Hindi, wala na tayo ron. No, Francis, no? Ang ating ngayong uri ng paglilingkod ay tinatawag na paglilingkod sa bagong tipan, New Testament believer. Yes. Tayo yung mga believer, mga Gentile believer ng bagong tipan. Yes. Hallelujah. Kaya lang lilinawin natin niya, marami akong kaaway dyan eh. Sapagkat ang kautosang nakasulat,
ito'y nagdudulot ng kamatayan o sumpa. Ngunit, ang paglilingkod sa bagong tipan na ayon sa Espiritong Banal, ito'y nagdudulot ng buhay. O saan nga ngayon? Ikaw ngayon, papipiliin kita. Saan mo gusto? Sa paglilingkod sa lumang tipan na nagdudulot ng kamatayan o sumpa? O dito sa bagong tipan na nagdudulot ng buhay? O sino may gusto sa lumang tipan na nagdudulot ng sumpa at kamatayan? Wala. Bakit? Sa lumang tipan, ang daming nakasulat yan. O huwag kayong magsusuot ng pantalon, yung mga babae ha, mapupunta kayo impyerno. Yung makeup, bawal yan. Yung mga alahas, bawal yan. Yung mga tato, huwag kayong papaputol ng buhok. Kaya may nakikita kayo mga reliyon. Ahaba ng buhok, walang makeup, hindi nagsusuot ng pantalon. Yung lalaki, bawal din na magsuot ng magpahaba naman ng buhok. Yes. Yung tato, napakaraming bawal. Alam mo kung saan galing yun? Nakautusan ni Moses. Yeah. Awa kayong gagamit ng drum, yung dugudong. Kasi yan ay sa demonyo yan. Saan nila nakita yun? Sa kautusan ni Moses. Napakaraming kautusan na makikita doon sa lumang kautusan na ini-apply nila hanggang sa mga oras na to. Marami pa dyan kinukuha galing sa lumang tipan. Ayun, okay lang yun eh. Pagpapakabanal yun, okay lang yun. Kasi sabi dito sa Bible, kapag ang isang hentil ay naniwala sa kautusan ni Moses, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Sa verse na ito, sa ano? Verse na ito. Kapag ang isang hentil na hindi saklaw ng kautusan ni Moses ay naniwala rito, ito'y magiging kautusan na para sa kanila. Yeah. Verse kaya yung lisosa niya lang. Makita niyo. Ang mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ni Moses ay parurusahan, hindi batay sa kautusan. Ayon sa kautusan. Hanapin natin. Maganda yan eh. Kasi dyan nagkakalenga-lenga ang buhay ng marami. Ang kautusan ni Moses na yan, na china-chopstick. Pinapasok ngayon. Romans 2 daw po. 2. Sige, pakibasa mo, Pastor Robert. Pakibasa mo. Kaya lang, ingat ka, baka masagasaan mo yung ano. Ay, si Pia, yari ka dyan. Sige. Roma 4 ba yun? 2:14. Yan, sige, lantakan mo, Pastor Robert. Kapag Ito yung sasay, sige. Malimay ka. Kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautosan ay gumagawa. Kaya sasay nga, unti-unti lang ha. Kasi, para, alam nyo na, pagkarami nagtuturo ngayon sa Bible, yung tungkol sa hentil, tungkol sa Hudyo, sa kautusan, hindi nila tinatapik yan. Hindi nila sineseparate yan. Okay, kapag ang isang hentil, Na hindi saklaw ng kautosan. ang tinatawag na hentil dyan, tayo. Yeah. Kasi sa Bible, pag sinabing hentil, makasalanan, mga hindi tuli, tayo yon, mga sinumpa. Yan. Hindi tayo kasali, kaya sabi ang tipan na yan, ang tipan, yung pangako ng Diyos, gagawa ko ng tipan sa Israel at sa Juda, hindi tayo kasali. Nakasali lamang tayo na ang mga Hudyong ito na supposed to be ang tipan na para sa kanila, hindi nila tinanggap hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi nila tinatanggap yan. Kailan sila tatanggap? Kapag nabuo na ang takdang bilang ng mga hentil na sasampalataya kay Kristo, saka lang nila tatanggapin si Kristo. Yeah. Ay, sige, José. Kapag ang mga hentil na hindi saklaw Kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito. ay gumagawa ayon sa panuntunan nito, ibig sabihin, kapag merong utos doon sa lumang kautusan ni Moses, itinuro na isang nagturo. No? Sabi dito, kunwari, sinabi sa'yo, no? O ikaw, brother, ha? Sabi ng Bible, ikaw huwag kang magpapahaba ng buhok, ha? Kasi, yun tanda ng isang makasalanan, na huwag mong gagawin yan. Pag naniwala ka dyan, yan ay magiging batas na para sa'yo. Yes. Tuloy mo kayo, Jose. Yes.
Kapag ang isang Sa kahintil hentil na hindi saklaw ng kautusan ay na hindi gumagawa. saklaw ng kautusan Ay- ay gumawa Batay sa panuntunan batay ito, sa panuntunan ng kautusan ito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, sa iyong pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa nagiging kautusan niyan para sa iyo. yeah. At kapag yan ay naging kautusan na para sa iyo, yung paniniwala mo na yan ay magiging batayan sa iyong judgment time. Tuloy mo, andyan ka na eh. Yeah. Tuloy mo ba kayo natin? Pinakita sa kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang bubi sapagkat kuminsan sila sinusumbatan ito. At kuminsan naman sila ay pinagtatanggal dito sa kanilang isipan. Ayon sa magandang balita. No? Umisan, yung narinig mong kautusan na yan ay tinuro sa iyo, yung pag-iisip mo, kinukuha mo yan, kumbaga ina-adapt mo. Ina-adapt mo yan. Kung isa naman, pinagtatanggal ka ng iyong pag-iisip dahil sa napaniwalaan mo na itinuro sa iyo na base doon sa kautusan. Kaya yung mga naniniwala doon sa mga doktrina na hindi pwedeng tutuloy ng buhok, pag pinutol mo yan, ano yun? Ang feeling nila, sila ay nagkakasala. Yan. Hindi ka dapat dapat. Hindi karapat dapat, marumi. Pag sila ay kumain ng mga pagkain na nakalagay doon sa kautusan na huwag kang kakain ng baboy, marami din kumakain ng baboy hanggang ngayon. Bakit? Kasi sabi, ang linaw ito nakalagay na sa kautusan. Hindi kasi naliwanag sa kanya, hindi na ituro sa kanya na siya bilang isang hintil, wala na sa ilalim ng kautusan. Yeah. Itinuro pa rin sa isang hintil na itong kautusan na to, ito ay masama pa rin para sa iyo. Kumbaga, hindi niya inalpasan yung isang hintil. Tinuro pa rin yung turo doon sa kautusan. Ngayon, kung tungkol doon sa kabanalan, tungkol sa kautusan, walang problema raw kasi wala namang mawawala sa iyo doon eh. Magiging banal ka eh. Yun ang pagtatanggol sa iyo ng isip mo eh. Yeah. Kabanalan yun eh. Kaya marami hanggang ngayon, walang make-up. No, maraming sekta ng religion, hindi nag-make-up. Kahit sa Amerika, sinusunod nila yung kautusan ni Moses kung ano yung nakalagay ron. Ito mas matindi. Paano ngayon, kung sinabi sa'yo, yung sweldo mo, pati di mo binigay 10%, pupulutin ka sa impyerno, magiging kang magnanakaw. No? Alam nyo, yan ang unang naipakain sa akin ng isang walang yung tagapagturo. Talagang katalang ano ko eh, damdamin ko eh, naisipin ko eh, talagang saka gustuhan kong sumunod sa Diyos eh. Yung benta ng tindahan ko, 10% pinabigay ko eh. 10%. Hindi lang 10% dahil sa takot ko na ako yung maging sinumpa na hindi iingatan ng Diyos ang langit ay hindi bubuksan at ako'y nanakawan ko pa ang Diyos. Napakabigat, magnanakaw. Walang nakakarating bang magnanakaw sa langit? Walang budget. Wala. Ito, baka si Bishop, alam nito, marami na. Bishop, meron bang magnanakaw? Pwedeng makarating sa langit ang magnanakaw. Paano kung napaniwalaan ng taong ito na kung hindi niya ibigay ang kanyang kakarampot na sweldo, na kulang pang pangbaon ng kanyang anak sa eskwelahan. Ayan, tuloy, may naalala ko. Yeah. Yun sa inyo, may nag-aaral ng kuleyo, taas ang kamay. Kuleyo, kahit sa mga government school, yung mga ang tawag na sa government school, yung mga, naalala ko, kaya pala walang nagbibigay dito sa ating, para tulungan natin. Puro nag-aaral sa Ang mga eskwelahan pala ngayon, libre. Yes. Yung state university. May subsidy ng government. Wala pa yatang 20 yung nagbigay sa atin ng mga tuition na mampandi na lang. Ngayon, merong bagong degree galing sa bagong kautusan. Yes. Kung kayo'y merong nag-aaral sa kolehiyo, sa public school, public, yung mga university, public, walang bayad eh. Eh di ang problema nyo na lang ng anak nyo, pamasahe. Ganito ngayong gawin nyo. Para makatulong sa inyo, para magsilikap tayo lahat. Yung anak nyo, pasulatin nyo. Ay, ginoong lingkod ng bagong tipan. Yan nilagay nyo. Yung anak nyo, pasulatin nyo. Ako po'y nag-aaral sa ganitong eskwelahan. Ang kinukuha ko po'y ganito. Ang tatay ko po'y nagtatrabaho lang kakarampot ang sweldo. Gusto ko po sana humingi ng konting ayuda o pamasahe. Malay nyo, mabigyan ng 1,000 kada buwan. Ama, isa ka pupulot ko 10,000 isang taon. Baka lang ha? Hindi sinabi niyo yun. Eh kung kalahati man, 5,000. Isa ka makakapulot ng 5 kabang bigyan pa. Gawin niyo yan kung may anak kayong nag-aaral ha.
kahit sa disak, yung kahit libre ang tuition. Pasulatin nyo lang, sulat lang naman eh. Ngayon, kung ayaw nyo sumulat, okay lang, hanap ako ng iba. Pamasahe, tulong pamasahe sa inyo. Ibig na bibigyan nyo ng pamasahe. Palakpakan ng Diyos. Dahil ang paglilingkod na ito sa bagong tipan ay utos ni Kristo ang ating susundin. Ano yun? Mahalin mo kapwa mo. Yes. Yung pagmamahal na ito ang utos ni Kristo sa bagong tipan. Kakaintindihan tayo? Yeah. Oh, lahat, walang exempted. Sino ang may gusto? Kung sino lang yung may gusto, siyempre yung iba naman, nakakaalwa. Hindi, huwag na yun. Sa iba na natin dalahin yung iba. Okay? Yun lang, naalala ko eh. Sana ba tayo kay Sosek? Yeah. Doon sa Romans 2. Ano ba yung huling verse natin? Roma. Okay, dito tayo ngayon sa bagong tipan. Sige, kay Sosek, basahin mo yung meron kong babae. Yung 15. Oh, Sa 16, ayon sa magandang balita ang aming pinapangaral, mangyayari ito sa araw ng mga lihim, na ang mga lihim ng mga Lihim! ang Okay, mga tao. wait. Yeah. Wait, kay Sosek, ano? Mm. Dito sa paglilingkod sa bagong tipan, ito'y maraming bagay na ituturo ang nagtuturo o naglilingkod at ang ituturo nito ay tungkol sa mga misteryo, lihim ng Diyos. Ito ang daladala na turo ng mga lingkod sa bagong tipan. Ano yan? Okay, pagbigay tayo ng 4 na misteryo na daladala ng mga lingkod ng bagong tipan. Okay, unang Korinto 4:1. Okay. Sabi ni Apostol Pablo, dapat ninyong kilalanin na kami ay mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng mga lihim ng Diyos. Okay? Anong daladala dito sa bagong tipan ng mga lingkod? Mga hiwaga, mga lihim ng Diyos. Itong bibigkasin ko sa inyo ngayon, 4 na misteryo na hindi madaling ituro o ipaliwanag o ibahagi. Okay? Ano yan? Sabi rito, ang katiwala, ang 4:2, ang unang requirement dyan sa pagiging katiwala lingkod sa bagong tipan na magtuturo ng hiwaga ng Diyos, Kailangan maging tapat. kailangan maging tapat tayo sa Panginoon. Kasi kuminsan, pag pera na ang Panginoon, saka pera, pinipili ng marami, pera kasi tsakani na lulong tipan kasi mas tapat yan sa pera kaysa sa Panginoon No? Ay, niwala ba kayo kung tungkol sa pera, sa ikapo, mahalaga? Alam niyo ba na doon sa isinulat ng mga apostol kung saan tayo ngayon ay nakatayo? Tayo ay katulad ng gusali na itinayo ng mga apostol. Wala kahit isang apostol na nagturo sa mga hindi tungkol sa ikapo. Yeah. Yes. Tama na yung budget. Oh. Okay. Isang lihim, number 1. Efeso 3, 4 na misteryo, tuturo ko sa inyo ngayon, 4 lang muna. Efeso 3, umpisa mo sa 6, Lord. At ito ang lihim. Isang lihim, number 1 ha. Sa Hiwaga, misteryo. Okay, bibigyan muna natin ng definition ng misteryo, hiwaga, lihim. Yeah. Pag sinabing lihim, hiwaga o misteryo, Yeah. ito wala itong kapaliwanagan sa siyensya. Hindi ito may papaliwanag sa science. Bakit? Lihim nga ito Ito hindi mo pwedeng may paliwanag ng malinaw sa salita lang. Ang isang example ng misteryo dyan, ang kapanganakan ni Kristo ng isang birhen, pagkamatay ni Kristo, patay na buhay, nasa langit ngayon. Okay. Number 1 na lihim, Kuya Soseng. Yun pala yung number 1 na misteryo. Okay, Kuya Soseng. At Okay. ito ang lihim. Itong lihim. Sa pamamagitan ng magandang balita, Sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hentil ay may ang mga hentil bahagi rin ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos. sa mga pagpapala ng ng Diyos Diyos tulad ng mga Hudyo. katulad ng mga Hudyo. Okay. Bakit sinabi isang misteryo? Kasi ang mga Hudyong ito, pag sinabi mong ikaw ay hentil, hindi ka kasali. Yeah. Sila lang ang kasali. Sabi dito sa bagong tipan, ito ang isang misteryo na dapat maingawaan ninyo. Kasi misteryo Ibig sabihin lihim, hindi pa hinihayag. Wala pang itong deklarasyon, wala pang kapahayagan. Ayon. Ngayon, dito sa bagong tipan, sinasabi ng apostol,
na nagtatag sa atin, isang lihim, ang dapat na malaman natin, ano yung tayong mga hintil na naririto ngayon sa bagong tipan, tayo'y kabahagi rin ng mga biyaya galing sa Diyos. Amen. Nakita niyo yan, hindi lang tayo ha, hindi lang tayo. Kasi baka sabihin na, ang Diyos pala, hindi lang mahal din pala, tsaka Hudyo, hindi. Ang mga Muslim dan, ang mga Muslim man, ay kabahagi rin ng pagpapala ng Diyos. Amen. Eh, pati, di ba? Sinabi doon sa kapatid niya, no? Ismael. Ni Ismael, ano sabi? Dito, say, Papalain ko rin si Ismael. Sabi. pagpapalain ko rin Ismael, magiging mayayaman din sila. Yes. Magiging mga hari din ang kanyang lahi. Kasi kung minsan may nagtuturo eh, ay nako, kami lang ang ligtas. No? Pero narinig na ba, may narinig na ba kayo na isang set na religion na pag umalis ka, wala ka na raw sa kaligtasan? Pag umalis ka sa kanila, hindi ka na raw ligtas, wala na raw magpapala sa'yo. Puro kabuktutan ng tinuturo. Puro kasinungalingan. Alam nyo, kapag si Kristo ginawa ng Panginoon, ikaw ay sumampalataya, ang biyaya ng Diyos nasa sa'yo. Katulad nung nabasa natin nung nakaraang linggo. Okay, meron pa yan, Kuya Soseng? Ha? Meron pang karugtong yan? Meron pa? Meron pa. Okay. Pangalawang hiwaga. Okay na, Kuya Soseng. Pangalawa. Hmm. Colossus 1:26. Yeah. Pakibasa, Kuya Soseng. Colossus 1:26. Ito ang misteryo lihim. Yeah. Okay, sige, Kuya Soseng. Ang iwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga pinili. Okay. Niloob ng Diyos ay hayag sa lahat ng mga hintit ang dakila at kamahamanghang iwagang ito. Okay, ano yung hiwaga na yan? Na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo ang pag-asa nyo na makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay, paano tayo makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos? Isang hiwaga. Paanong paraan? Sa pamamagitan ni Kristo na nasa sa iyo. Amen. Yeah. Na tayo'y makakabahagi. Ano yung ibig sabihin ng glory? Mm. Kaluwalhatian? Karangalan. Kaningningan, kalakasan, kagandahan, kayamanan, kabanalan. Ano sabi? Nakakabahagi tayo sa pamamagitan nitong revelation na ito. Kaya pala si Carolan, kaya mayaman eh. Nakabahagi pala sa gloria ng Diyos. Amen. Kaya pala si Carolan eh, banal sapagkat si Kristo ang aming kabanalan. Amen. Di ba na ba na? Nabasa natin noong nakarang linggo eh. Kaya pala itong si Francis ay isang banal. Bakit? Si Kristo ang kanyang kabanalan. Kaya pala itong si Kuya Sosing ay matuwid sa paningin ng Diyos. Yeah. Kaya kanina lang natin ito ko'y parang hindi tama ang ginagawa eh. Siya ay matuwid sa paningin ng Diyos. Amen. Sapagkat dahil sa kanyang pananampalataya, katulad ni Abraham. Hmm. Alam niyo si Abraham, yan eh, ginawang matuwid ng Diyos, hindi dahil sa kanyang ginawa eh. Amen. Hmm. Okay, tuloy muna tayo sa lihim, mamaya tayo dyan. Pangalawang lihim, pangatlong misteryo, Roma 11:25. Yes. Mga kapatid, isang Isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo. O, pangatlong hiwaga na dapat malaman natin. Ano yun? Pero sa pakibasa. Mga kapatid, isang iwagang nais kong malaman ninyo Misteryo, lihim. upang hindi maging mataas ang Upang palagay hindi kayo maging mayabang na magmataas. Kasi Sa inyo. marami ngayon, Yeah. mga hintil, abay sila na raw yung Hudyo. Sila na raw yung may mga damit na ng Hudyo, may mga kandileryo, mga pista ng Hudyo, sila na gumaganap, sila na raw yung Hudyo. Pero tayo tuloy. Yeah, mga kapatid, isang iwagang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Para hindi ka maging mayabang. Yeah. Ano yung misteryo? Ito, ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala lamang. Matagal lamang yon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintin na lalapit sa Diyos. Kapag nangyari yon, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat, magmumula sa Sion ng tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Hallelujah. Alam niyo ba, ngayon, punta kayo sa Israel, mag-preach kayo. Kaya kung sabi, pinakilala tayo, eh, si Robert tinawag sa Israel. Eh, no? Yeah. Sabi ko, pagpunta mo ng Israel, babat, ako nang makikita mo ron, dura. Dahil araw ka ng audio, dudura ka. Kung di ka dudura, papatuhin ka ng kamatis, ng iklog. Minsan, sasampalin ka, minamalas-malas ka, susipahin ka. Bakit? Ang mga hudyong ito, hanggang sa mga oras na ito, hindi kumikilala kay Kristo. Yeah. Sila ay nakatalikod.
Ano ang misteryo? Maraming mga Kristiyano ngayon ano na yung mga Hudyo, hindi na nila pinapansin. Kaya mga walang yan, mga Hudyo na yan. Talaga naman mga walang yan. Pumunta ka rin sa Palestine, pumunta ka rin doon sa Israel na yun, may gera ngayon Israel at saka Israel, Palestine, ano pa yung sa Lebanon, Lebanon. Panahon, punta ka ron, milyon na tao patay. Hanggang ngayon, walang tigil ang lipad na. Walang pili yun. Basta hindi ka Hudyo, kahit ikaw ay Kristiyano, kahit ikaw ay Muslim ka, tatamaan ka ng isang patay na. Wala silang respeto sa mga tao. Bakit? Kasi, unang-una, itong mga Hudyo ito ay mapagmataas. Dahil alam nila na sila ay mga taong pinili ng Diyos. Yeah. Pero merong isang misteryo Ano yun? Mm. Tayo mga hinti. Isang hiwaga ang nais kong malaman nyo. Ano yun? Na ang pagmamatigas ng mga Israel Hudyo, ay pansamantala lang. ang pagtalikod ng Israel ay pansamantala lang. Kaya huwag tayong magyabang. Sila pa rin ang pinili. Yeah. Kaya lamang sila yung nakatalikod ngayon Dahil para sa- sa atin. Mm. Dahil nangangaral pa si Bishop, si Pastor, mga pastor, marami pang nangangaral, mga kapatid, si Nanay Pachi. Bakit? Hanggang makumpleto ang bilang ng mga hintil na sasampalataya sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Yeah. Dahil ko, Brad, Sige, ito sa dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. At kayong mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Hallelujah. Sapagkat hindi nagbabago ang isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawad. Hallelujah. Okay. Pangapat na misteryo na dapat natin malaman. Colossus 1:26. Doon na ba? Isang misteryo, isang hiwaga. Unang Korinto pala, Unang Korinto 15:51. Unang Korinto 15:51. 1551. Yeah. Isang hiwaga na dala-dala ng mga ngaral ng mabuting balita. Okay, mystery, hiwaga, lihim, Yeah. ang dapat ninyong malaman. Ano Yeah. sabi sa Roma 11:25? Ano pala, Korinto Isang 15:51? hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Hindi lahat ng mananampalataya ay mamamatay. Ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang kisap ng mata. Yes. Sa pagtunog ng huling pag-ihip ng trumpeta, Yeah. sa pagdating muli ni Kristo, Mm. ang mga patay ay muling bubuhayin. No? Ibig sabihin, hindi lahat tayo mamamatay. Yung abutan ng kamatayan, hindi mamamatay. Kung si Nanay Pachi, huwag naman sana, abutan ng kamatayan, wala pa si Kristo. Hindi. Kung dumating si Kristo, buhay pa si Bishop, no? Kahit yan 150 na, dumating. Hindi na yan hindi na kailangan ilibing katulad ni Nanay Pachi. Hindi lahat tayo'y mamamatay. Ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang mata. Amen. Papalitan tayo ng katawan na hindi na mamamatay. Mabubulok. Mystery, hiwaga, lihim na inihahayag ngayon ng Diyos sa bagong tipan. Isipin mo kung naunawaan mo yung lihim na yan. Naku, baka gagawa ka ng konting masama, ayaw mo bakit? Pagdating ni Kristo, tayo'y makakasama. At kahit patay ka na, bubuhayin ka pang uli. Amen! Amen. Isang misteryo na hindi maituturo sa siyensya. Paano papalitan ng katawan? Dissect na natin ang katawan nito. Baka ito uminom ng bertot ito. Hindi mamamatay. Pag tumating si Kristo, inabutan, hindi na tayo mamamatay. Papalitan lang tayo ng katawan na hindi na mamamatay ang tao. Yeah. Glorified body. No? Kaya nga sabi tayo makakabahagi sa kanyang gloria. Yung kagandahan. Yung isa sa gloria, yung kagandahan pinaka. Yung mga pinakamaganda, pinakamalakas, Yes. pinakamalinig, pinakamayaman, lahat ng pinaka yun ang ibinabili ng gloria. Hey, hallelujah. Hey, Yeah. mahirap na tayo. 4 na hiwaga lang muna yun para sa bagong tipan. Anong oras na raw? 8:15. Meron pa tayong oras, Rod?
Okay, Roma 6:14. Yeah. Mga kapatid, hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil tayo'y wala na sa ilalim Nakautusan. ng look. Kundi tayo ngayon ay nasa ilalim ngayon ng Magandang loob ng Diyos. grace. Yes. Wala na tayo sa Old Testament. Wala na tayo dyan. Bakit? Kapag ikaw ay sumunod dyan, no? Ano sabi rito? Galatia 5:1, kayong nagsisikap na maging righteous, matuwid, sa pamamagitan ng pagsunod sa law of Moses, lumang tipan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo. Kayo'y napalayo sa kagandahang loob ng Diyos. Amen. O sino pa sa inyo gusto magpumilit doon sa lumang tipan? Ay, Kuya Jose, hindi tayo kailangan magpaahit kasi sa lumang tipan nakalagay, huwag kang mag-aahit. Yeah. Ito kaya ang mga Hudyo, mahaba ng balbas ang nandyan. Ang mga Muslim, ganun din. Kasi nandyan siya, ang mga Muslim, alam niyo ba ang mga Muslim, nandun sila sa Old Testament? Doon sa 5 books. Ay, 5 book, nandun sila. Actually, pati yung prophet, pinapaniwalaan pa nila eh. Kaya lang, mayroon doon mga nakasulat sa kanilang Bible na magkatalita. Hindi ko sinisiraan ng Muslim, ha? Totoo ta, ha? Kasi yung aking naging boss, amo, Muslim, sa Saudi. Sabi niya, Rola, ang pangalan ng Jesus sa aming Bible, Isa. Alam mo, kilala ko si Isa. Kasi sinisira ko siya ng gospel eh. Sinisira ko ng gospel eh. Sinikad ko lang siguro eh. Sinakay ako sa kanyang Cadillac. Pakaganda na sa first time ako sinakay eh. Kasi yung kanyang kasambahay, saka yung tatay niya, nakalahin mo, pinag-pray ko, nilapat ko yung kamay ko, nakabasa ako sa Bible eh. Tumanggap kay Kristo, magpapatong ng kamay, at ang may sakit ay gagaling. Yes. May gumaling! Ako, pagdating sa tubos ko, what is? What is? Engineer! Nag-iwanap ako eh. What is? Come on! What happened? Sabi niya, ano nangyari? Sabi ko, pinagaling ni Allah! Kasi yung Yahweh, salitang Hebrew yan eh. Right. Right. Yahweh, Alaga. Hebrew. Sa salitang Muslim, ang salitang Diyos, Allah. Right. Allah. Right. Allah Akbar! Ay, ibig sabihin na, God is great! Yeah. No? Sa salita naman Latin, Deus, Guys, to this. Diyos. Sa salitang Tagalog, Diyos! Eh, kasi magkakaiba na salita eh. Magkakaiba ang pangalan. Siyempre, alam ka namang Muslim kaya salita ang pangalan ng Diyos eh, Diyos. Eh, wala naman salita gano'n. Ang salitang English, God! So, kaya marami din nagkakaintindihan eh. Abay, sinisirang ko ng tungkol sa salvation. Sabi ko, ang hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon mo, Yeah. you will never be saved. Wala. Tayo sa amin, sasama ako sa kanyang siguro, papakausap ako sa kanyang Mustafa. Mustafa patawag ko, yung kanyang teacher niya. Sinama ako sa isang napakagandang special na, kasi sa Saudi, kahit sa Maluminin every 500 meters, meron yung mosque. 5 times na nanalangin. Pagdating ng sarado lahat yung dahat. Wala kang marinig, nakamay kaya lakas. Kung talagang very religious sila. Pero nung sinabi ko sa kanya, si Kristo na napagiging. Yeah. Siya yung Diyos na lumalang Yeah. sa Genesis. Yeah. Meron silang libro sa Genesis, kanina alam nila eh. Alam nila. Si Isa, ginamit ko na rin yung pangalan ni Isa. Yeah. Siyang Savior. Yeah. Kasi may gumaling eh, hindi niya mapasubalian yun eh, gumaling eh. Oh, ang oras na rin. 5 minutes pa po. 5 minutes! Meron pa tayong 5 minutes. Gagamitin lahat natin yung 5 minutes na yan. Okay? Roma 4:1. Si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid, righteous. No, di ba sa atin ngayon, sa New Testament,
Si Kristo ang ating katuwiran. Ano, pag-aralan natin Roma mga ito eh. 4, Roma 4:22. Roma 4. Okay. Teka, dito muna tayo kasi tayo. Hmm. Si Abraham Yeah. ay tinuring ng Diyos Kamatwid. na righteous dahil sa kanyang pananampalataya. Ang nakita nyo si Abraham kaya pala na-save dahil lang sa kanyang pananampalataya. Ganda to. Okay? Tuloy. And then, Ito, yeah. dahil sa kanyang pananampalataya. Ito'y itinuring siya ng Diyos na matuwid. Ito'y hindi bayad Yeah. dahil sa kanyang ginawa, kundi ito'y kaloob ng Diyos dahil kung bayad, maaari siyang magmalaki sa Diyos. Yeah. Kaya walang pwedeng magmalaki sa iyong kaligtasan. Hmm. Hindi pwedeng sabihin ni Nanay Pachi, kasi iningatan ko yung kaligtasan ko, kaya ako naligtas. Ako yung gumawa ng matuwid, kaya ako naligtas. Hindi. Bakit? Ang kaligtasan, ang pagiging matuwid, ito'y hindi dahil tayo may ginawa, kundi Yeah. ito'y kaloob ng Diyos. Walang bayad kasi kung ikaw ay naligtas dahil ikaw ay nagsumikat na ikaw ay maligtas, gumawa ka ng mabuti, abay wala kang utang na loob sa Diyos dahil sa iyong ginawa. Yeah. Tama! Kaya sinabi, si Abraham, itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya rin. Okay? Dahil kung may bayad, maaari siyang magmalaki sa Diyos. Kung siya'y binayaran. 6. Kaya sinabi ni David, pinagpala ang taong itinuring na matuwid ng Diyos nang hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. 7. Pinagpala ang mga taong pinatawad sa pagsuway, pinawi ang mga kasalanan, pinagpala ang mga taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan. So ang ating pagiging matuwid, pagiging banal, hindi dahil sa anumang ginawa natin. Yes. Hindi dahil si Nanay Pachi ay narito tuwing Monday. Hindi. Dahil kung yun ay dahil sa ginawa ni Nanay Pachi, ay wala siyang may pagmamalaki. Makakapagmalaki siya sa Diyos. Kaya sinabi, walang bayad, walang makapagmamalaki sa Diyos dahil ang kaligtasang ito'y pinagkaloob lang sa Amen. atin. Ibinigay ng walang bayad. Amen. Yes. Kaya wala tayong may pagmamalaki. At walang makakapagligtas sa kanyang sarili nang dahil sa kanyang gawa. Right. Yeah. Ang kaligtasan, kabanalan ay libre. Amen. Ano lang ang kailangan mo gawin? Manampalataya sa Panginoon. Yes. Patuloy na manampalataya, patuloy na palaguin ang pananampalataya, palakasin. Yeah. Kaya tayo, every Monday, mayroon tayong at least 1 hour. Bakit? Para ang ating pananampalataya ay lalong uminig, Amen. lalong lumakas. Sapagkat ang pananampalatayang yan ang nagdudulot sa atin ng righteousness, Amen. ng holiness, ng Matuwid na pamumuhay. matuwid na pamumuhay, ng Banala. gloria ng Diyos, Amen. kabanalan, yung pananampalataya. Pero hindi ko sinabi, kailangan, pwede na ba tayo magkasala? Abay, hindi! Roma 6:14. Yeah. Hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan ni Moses, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Amen. Kung nasa ilalim na tayo ng kagandahang loob ng Diyos, malaya na ba tayo magkasala? Lalong hindi. Lalong hindi. Baka merong mag-isip, merong kasing nangangaral yan eh. Yung once saved, forever saved. Yung may doktrina na, pinatawad na pala eh. Tayo pala eh, ano na eh, banal na. Pwede na tayo magkasala. Kasi pinatawad na pala. Hindi! Although, hindi sinabi na tayo ay tulad na ng anghel na hindi na nagkakasala. Yeah. Yes. Kasi habang narito tayo sa lupa, sabi ng Panginoon, marurumihan pa rin ang inyong mga paa. Kasi Yeah. nandito tayo sa lupa eh. Sabi ng dumi, yung kasalanan. Meron nga mga kasalanan na sa Old Testament na, meron diyang mga kasalanan na hindi nila alam eh. Kaya sila eh, taon-taon nag-aalay ng yung high priest nila, nananalangin ng kapatawaran ng kasalanan eh. Maging kasalanan na hindi nila alam. No? Kasi may mga law, may mga utos doon na hindi pa nila alam, nagagawa nila, tinuturing sa kanilang kasalanan. Amen. Amen! Amen. Ano ngayon ang
utos sa bagong tipan? Kay si Kristo, din si Kristo na naglalakad eh. Tinuro niya yung buong kautusan eh. Mga sinulat ng mga propeta, yung sinulat ng mga apostol, hindi pa nasusulat lahat kasi nung panahon ni Kristo, dyan yan sinulat eh. Sabi ni Kristo, nakikita niyo ba yung mga kautusan na yan? Mga sinulat ng mga propeta. Ang buod niyan, nung sinamarize ni Kristo eh, ay pagmamahal. Sabi na, mahalin mo yung kapwa mo. Tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. No, binaligtad ko nga yun eh. Sabi ko, mahalin mo sarili mo. Unahin mong mahalin ang iyong sarili. Bakit? Pag hindi mo alam paano mo mahalin ang sarili mo, paano mo mahalin ang kapwa mo? Yes. No, ang Panginoon kasi kung isa pag nagtuturo yan, may sinasay ko yan eh. No? Mayroon niyang isang kahulugan na hindi niya direktang binibigay eh. Ang buot ng kautusan na yan, sabi niya, pagmamahal. Yung ayaw mo, pag gagawin sa iyo ng kapitbahay mo, huwag mong gawin sa kanya. Ano, hindi siya nagbigay ng mga specific na mga utos eh. 3 salita lang ginawa na, tumbok na natin. Yeah. Pag ayaw mo, yung gagawin sa iyo ng katabi mo, sabi ng Panginoon, huwag mong gagawin sa kanya. Yes. Ang gawin mo lang sa kanya, yung gusto mo, pag ginawa niya sa iyo, walang rules eh. Walang number 1, walang 10 utos. Unang utos, 2 utos, hindi. Sabi ng Panginoon, para malaman mo ano masama ang mabuti, pag yung gagawin mo, ayaw mo, pag sa'yo ginawa, yun na yung rule. Huwag mong gawin sa kanya. Masama. Amen. Kasalanan. May natutunan kayo? Amen. Ikaw